Crank kami ng crank, oh, walang gas. Tuyo pa nga eh, palpak nagkabit. Yan oh. Paano wala stick na yan. Nakakaasar. Binayaran nyo yung mekaniko nito po. Tapos walang nagawa. Kahibangan. Oh, mali pa yung adjustment. Yung adjustment niya. So gawin natin. Oo. Ito naman yung gagawin ko ngayon dito sa Barangay Kanyag, Kamiling Tarlac. Yung owner. Ito yung gamit ko ngayon. Ayan, mahirap panda rin. Lipat namin doon sa ano, malilim. Medyo mahirap panda rin yata. Pag hindi naka-half-chop, hindi siya umano. Hindi, anda. Sige nga, panda rin po. Sige. Kailan nyo last na paandar po? Kahapon lang, nilipat ko lang dito, boss. Sige. Up. Check muna natin kung may kuryente. Okay. Sige po. Opya. Ulit. Opya. Malakas kuryente. Karburador, walang gas sa plunger. May gas ito, sir? Mayroon. Nilagyan ko pa nga ng isa kahapon kasi... Sige. Andarin nyo lang. Pandarin lang mga kaibigan ha. Nakailang mekaniko kayo dito? Dalawa. So check natin, may kuryente naman. Chinek ko. Check natin carburetor. Krinang kayo mandar. So plunger din naman, walang buga na gasolina. Walang spray. So makalasin ko muna ito. Katulad ng ginawa ko nung nakaraan. Tagalin natin yung air horn. Baka stuck up yung floater nya. Tignan natin yung fuel pump. Sige nga, crank po. Opya, okay. Goods yung fuel pump, may gasolina. So sa air horn tayo. Check natin kasi walang lumalabas sa plunger. Ayan mga kaibigan, same na gagawin natin. Tanggal air horn, check natin yung plunger. Walang gas dito. Malambot, walang gas. So luwagan ko na yan. So pa video po. Ayan na lang. Wala kasi akong taga video eh, kaya mangutos na lang ako. Hindi mo mag-apply. Sinukuha ng mekaniko daw ito kahapon. So sa akin, baka ito pa lang yung susukuan ko ngayon. Wag naman sana. Hindi natin kung ginagawang sasakyan, baka ito lang magpasuko sa akin. Nalipat ako. Banak niya pong trailing. Ayan. Ano magkakagasolina sa loob niya? Pak yung kapit. Crank kami ng crank, walang gas. Tuyo pa nga eh, palpak nagkabit. Yan oh. Paano wala stick na yan. Nakakaasar.
binayaran nyo yung mekaniko nito po. Tapos walang nagawa. Kahibangan. Oh, mali pa yung adjustment. Yung adjustment niya. So gawin natin. Oo. So mga kaibigan, pagbukas natin kanina walang gas. So kinargahan ko ng gas. Chinek natin plunger. Okay naman yung plunger oh. Ayan, may buga rito. Hayaan nyo yan, magbubuga talaga dyan. Pero pag may takip naman na yan, yan yung mahalaga. Then kapit na natin to 100% under na to. Tono na lang. Then uwi na ako. Ano nakabilis maggawa nito? Eh, mga mekanikong gumawa nito eh. Pag di mo kasi kabisado yung mga ganito eh, wala talagang mangyayari. Babayad ka lang sa mekaniko na walang hindi tumino yung sakyan. Pabalik-balik talaga. Balik-balik yung sakit. Sa kaya ang problema pa yan? Iwalin po. Ayan, madali lang yan, mamaya check natin yan. Okay. Bago yan eh. Check ko yung connection. Bago yan. Opo. Wala. Matibay itong makina ng 4K. Basta K-series, timing chain yan eh. Matipid ito, basta mapatino. Pero pag hindi mo lang patino, ay talaga sakit sa ulo ito. Ayan, mayroon ng spray sa ilalim. Yan lang yung hinihintay natin kasi kahit goods yung fuel pump, kuryente at wala namang papasok na gas sa karburador kasi mali yung kabit ng floater, wala rin. Pandal natin. Okay. Lunod pa kasi ano, mamaya tono natin. Yan, umandar na. Naturo yung pa. Hindi ata masyadong maigpit. Opo. Ayan, kasi may supply na sa carburetor eh. Kanina wala eh. Lunod pa yan kasi vacuum. Ayusin pa natin yung vacuum lines. Mga kapatid, vacuum lines tayo. Ito, buhayin natin. Connecta natin dito. So, check natin kung kaabot ito. Ayan, pwede na. Condemn na lang natin itong isa. Tapos, yung linya ng vacuum advancer, bago yung kanyang distributor, maganda yan. Circuit brand. Nakakonect dito, mali yan. Maling connection yan, kaibigan. Dapat dito yan. Supported. Dito sa carburetor. So, condemn lang muna yan. Bubuhayin natin yan. Tapos itong manifold, condemn na rin natin yan. Yun lang yung mga connections na i-correct natin. Ayan na mga kapatid, umadar na, maayos na. Pero hindi ko pa na timing. Ta-timing ko mamaya. Ang problema lang nito, nakita ko talaga, itong ano, pagka nakabukas na ganyan, lunod na lunod. Yan o, hindi ka maka-rev. Ang hinala ko niyan, maliit yung jettings sa primary jet. Or kasi kakabukas na bungi-bungi na, tapos na pasok sa butas yung sa butas ng jets yung bronze, kaya lumiit ang butas niyan lalo. Wala man siyang problema kung sakalin mo siya sa hangin. Kung ganito ang gawin natin, no? Kung ganyan ang gawin mo sa hangin, i-re-rev ko siya na ganyan yung settings. Pansinin nyo, wala, hindi ko may lock. Teka lang, i-lock ko lang. Yan, pansinin nyo ha. Walang lunod. Sakal nga lang sa hangin. Yan, bukas natin konti. Yan, nakaka-rev siya. Yun. Baka lumiit na yung jets yan kasi yung mga bronze na kakabaklas tanggal nung unang gumalaw sa karburador,
bumara. Problema niyan, hindi responsive. The rest okay na. Timing na lang. Napagana na rin yung ported vacuum. So ang ginawa ko, pabili muna ako ng repair kit. Palitan muna natin yung jettings niya ng mas malaki konti. Ayan mga kapatid, nagbukas ako ulit ng carburetor. Tinanggal ko yung primary jet. At ito, medyo may kunting deformation sa butas niya. Lumiit nga talaga siya. Hindi kita sa, ewan ko lang kung kita sa video. May deformation na konti doon sa loob, parang may humarang. Ang nakakabit is 102, which is good na sana ito. I don't know kung bakit bitin siya sa buga ng gas. Lilinisan ko na lang yan sa primary jet. Tinanggal ko na rin itong kanyang parang ano ba tawag nito? Let's say Venturi siguro ito. Venturi jets. Isprayhan ko yan ng carb cleaner mamaya. Tapos maglalaki tayo ng jet. Gawin natin 105, 105. Kasi yun yung stock eh. Stock jet to yun ng 4K engine. Or 4K carb. Ayun na mga kaibigan. Pinalitan ko na ng jet 105. Nilinis na natin ng carb cleaner. Oh, ganun pa rin. May lunod pa rin talaga. Gusto niya nasasakal ng hangin eh, ganyan konti. Ganyan yung nga sir. Ganyan lang sir. Ganyan. Gusto niya yung ganyang settings lang eh. So ganyan ang gawin natin for the meantime. Ayan mga kapatid, ang ginawa ko, tiniming natin sa tamang timing na preferable sa makina na ito. Then doon sa issue doon sa choke niya mga kaibigan, kasi nga masyadong malataas yung hangin pag naka-open. So in-adjust lang natin sa tamang adjustan sa gusto ng carburetor, kasi yung carburetor subject for replacement na talaga. Yun na yung recommendation ko dito, kasi nagawa ko na yung lahat ng pagtono. So sa carburetor na stock nga kasi ng matagal to, 6 months daw. Tapos ginalaw ng mekaniko, hindi rin naman na paandar ng matino. At ngayon nung chinek ko yung carburetor, talagang subject for replacement na rin, kasi nga binarabara na ng mga corrosion mga kaibigan. So okay naman na. Pinalitan ko lang ng bagong belt kasi nandyan, naka-ready na naman, pinapalitan na kasi medyo na to, gumib up na rin. Tinest drive na namin, okay naman, manakbo na. May kunting jerking lang, kadyot kasi doon dahil sa carburetor, pero siya tolerable, hindi siya ganun kapansin naman, nakagaya nung talagang jerking na destructive. Hindi naman, lang siya talaga, tolerable lang mga kaibigan. So ikabit ko lang yun, then paandarin natin ulit. So yun na mga kaibigan, natapos na at na-test drive na rin. So far yan pa lang yung pinaka matino niyang timing, tono ng carburetor at distributor. Pero yung carburetor talaga subject for replacement na. Pang 5K kasi ito mga kaibigan, pang 5K yan. So gusto ko ipalit dyan pang 3K, kagaya nung mga nakakabit sa owner natin at saka yung Tamaro FX dati 7K, pero kinabitan ko 3K, walang problema yung takbo. Shoutout pala kay sir, anong pangalan sir? JR, Sir JR, saka kay tatay, siya talaga yung original na may-ari nito. Tapos pinasa lang sa anak nila. So yan pa lang. See you on my next videos mga kaibigan. Thank you for watching, and I hope you learn something from this. Yun lang po.